Sa labas ng bintana, ang hapon sa Boracay ay tila isang painting ng ginto at asul. Ang init ng araw ay humahalik sa dalampasigan, ngunit sa loob ng pasilyo ng Casa Salcedo, tila may ibang uri ng init na nagmumula sa dibdib ni Taliana. Hawak niya ang isang maliit na boteng kristal, malamig sa kanyang palad, naglalaman ng likidong kasing linaw ng luha. Ito ang kanyang pinakabagong likha. Isang timpla ng sampagita na kasing bango ng mga pangako ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Para sa iyo ito, Paulo, bulong niya sa sarili. Isang maliit na regalo para sa asawang gabi-gabing umuuwing pagod. Ang lalaking sinasabi niyang itinataguyod ang negosyong iniwan ng kanyang pamilya. Tumigil siya sa tapat ng room 302. Ito ang pinakamagandang kwarto sa resort. Ang silid na mismong siya ang naglinis kaninang umaga. Tinalupan niya ang bawat sulok, pinalitan ang mga puting kumot, at nag-iwan pa ng mga sariwang talulot ng rosas sa ibabaw ng unan para sa VIP guest na sinasabi ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay mahapdi pa mula sa paggamit ng bleach at pampakintab, ngunit balewala ang lahat ng yon. Ang mahalaga, maayos ang takbo ng negosyo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang tawa, isang tawang pamilyar, malalim, at puno ng kagalakan na matagal na niyang hindi naririnig mula kay Paulo. At kasunod nito, ang malambing na boses ng isang babae. Babe, sigurado ka ba? Baka naman mapansin ni Taliana na may kulang sa mga papeles. Nanigas ang buong katawan ni Taliana. Ang malamig na aircon na lumalabas mula sa ilalim ng pinto ay tila naging yelo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Don't worry, Carla. That woman is as blind as a bat. Basta pinakita ko sa kanya ang mga bayarin. Kahit ano pang pirmahan niya, gagawin niya. She's just a house mouse. Sanay siyang sumunod sa bawat utos ko, sagot ni Paulo. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagod, kundi puno ng panunuya. Dahan-dahang bumukas ang pinto na hindi nakalak ng maayos. Sa loob, sa gitna ng silid na pinaghirapan ni Taliana na gawing perpekto, nakita niya ang kanyang asawa. Si Paulo, ang lalaking pinag-aalayan niya ng bawat patak ng pawis, ay nakahilig sa kama habang nakayakap sa isang babaeng tila isang diyosa ng karangyaan. Si Carla Mendez, ang influencer na madalas niyang makita sa mga magazine, suot ang isang mamahaling seda na robe. Ang robe na Taliana mismo ang bumili para sa sarili niya, ngunit hindi kailanman nagamit dahil sa sobrang pagtitipid. Once the papers are notarized, the resort will be under my name officially. Then, we sell it. Pupunta tayo sa Europe, babe. Iiwan natin ang amoy isdang lugar na ito at ang boring kong asawa. Dagdag ni Paulo, sabay haplos sa mukha ng babae. Ang kristal na bote sa kamay ni Taliana ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri. Walang tunog ng pagsigaw, walang malakas na kalabog. Ang bote ay tumama sa matigas na sahig, nagkadurog-durog sa libu-libong piraso. Ang likidong sampagwita ay kumalat sa tiles, naglalabas ng isang halimuyak na napakabango, ngunit sa pagkakataong yon, ito ay tila amoy ng isang bangkay na binubulok ng katotohanan. Napalingon ang dalawa sa pinto. Ang mukha ni Paulo, na kanina lang ay puno ng kagalakan, ay biglang naging parang pader na bato. Walang pagsisisi, walang takot. Tanging inis ang mababanaag sa kanyang mga mata. Taliana, anong ginagawa mo rito? Didn't I tell you to stay in the kitchen? Malamig na tanong ni Paulo. Tila ba ang asawa niya ay isa lamang katulong na nagkamali ng pasok? Tiningnan ni Taliana ang kanyang mga kamay. Ang mga daliring magaspang, ang mga kuko na may bakas pa ng pampakintab ng sahig. Tumingin siya kay Carla na nakangiti ng mapangapi at pagkatapos ay kay Paulo, ang lalaking minahal niya ng higit sa sarili. Ang hiya ay tila isang malaking alon na lumunod sa kanya. Hindi siya makahinga. Ang sakit ay hindi nagmula sa pagsigaw.
kundi sa katahimikan ng kanyang pagkakaalam na ang buong buhay niya ay isa lamang malaking biro para sa mga taong nasa harap niya. Ang amoy ng sampagita ay nanunuot sa kanyang ilong, tila nanunumbat sa kanyang katangahan. Ang bango naman yan, Talyana, sabi ni Carla habang dahan-dahang bumabangon mula sa kama. Ang mga mata ay nagniningning sa galit at saya. But sadly, it smells like cheap labor. Humakbang paabante si Paulo, hindi para humingi ng tawad, kundi para kunin ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Since nandito ka na rin lang, kailangan mong pirmahan ito. This is for the maintenance fund. Huwag mo nang basahin, hindi mo rin naman maiintindihan ang mga terms dito. Tinitigan ni Talyana ang ballpen na iniaabot ng asawa. Ang kanyang puso, na kanina ay durog na durog, ay tila may naramdamang kakaibang pintig. Isang malamig at matalim na pakiramdam. Hindi na ito ang Talyana na laging tumatango. Tiningnan niya ang mga basag na kristal sa sahig. Ang bawat piraso ay sumasalamin sa kanyang muka. Isang babaeng nawalan ng lahat, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakakita ng malinaw. Pirmihan mo na, Talyana, para matapos na ang lahat ng ito, utos ni Paulo. Ang boses ay puno ng pagkainip. Dahan-dahang iniangat ni Talyana ang kanyang tingin. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng dagat sa gabi. Tapos na nga, Paulo. Tapos na ang lahat. Bulong niya na halos hindi marinig. Ngunit bago pa man makasagot si Paulo, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Isang boses ng lalaki, formal at awtoritado, ang narinig mula sa labas. Mr. De Guzman, I am Attorney Isidro Velasco. I believe we have some matters regarding the ownership of Casa Salcedo that need to be discussed privately. Ang kulay sa mukha ni Paulo ay biglang naglaho. Mabilis na binawi ni Paulo ang kanyang kamay mula sa folder. Ang kanyang kaninang mayabang na tindig ay biglang napalitan ng pagkabalisa. Ang pagpasok ni Attorney Isidro Velasco ay tila isang malamig na hangin na biglang nagpatahimik sa buong silid. Ang abogado, na nakasuot ng barong na kasing puti ng papel, ay tumingin kay Talyana nang may halong lungkot at paggalang bago ibinaling ang paningin kay Paulo. Attorney Isidro, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ay sa susunod na linggo pa ang ating pag-uusap. Nauutal na, sabi ni Paulo, habang mabilis na isinusara ang kanyang butones ng polo. May mga bagay na hindi na makakapaghintay, Paulo, lalo na ang mga usaping may kinalaman sa huling testamento ng ama ni Talyana. Sagot ng abogado sa isang boses na kasing talim ng labaha. Bumaling si Paulo kay Talyana, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Talyana, lumabas ka muna. Mag-uusap lang kami ni attorney. At linisin mo ang kalat na yan bago ka pumunta sa kusina. Nakakahiya sa bisita. Hindi sumagot si Talyana. Dahan-dahan siyang yumuko para pulutin ang mga basag na kristal ng bote ng tindaw. Ang matatalim na dulo ng bubog ay humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang mas masakit ay ang boses ni Carla na tumatawa ng mahina habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Lumabas si Talyana na bitbit ang mga basag na alaala. Ang amoy ng sampagita ay nakakapit sa kanyang balat. Tila isang sumpa na ayaw siyang iwan. Pagdating ng hapunan, ang kapaligiran sa Casa Salcedo ay tila isang entablado ng dula-dulaan. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa narra, nakaupo si Doña Esperanza de Guzman, ang matriarch na ang bawat galaw ay puno ng formalidad at nakakasakal na awtoridad. Nakasuot siya ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier, habang si Talyana ay tahimik na nagsisilbi ng pagkain. Ang sarap ng pagkaluto ng hipon na ito, Talyana. Pero sana ay hindi ka masyadong nagtipid sa sahog. Masyadong matabang, parang ang pagkatao mo, sabi ni Doña Esperanza
habang pinupunasan ang kanyang labi ng telang table napkin. Hindi umimik si Taliana. Nanatili siyang nakatayo sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa ilalim ng apron. Mami, pagod lang siguro si Taliana sa paglilinis ng resort. Singit ni Paulo na ngayon ay tila isang perpektong asawa muli. Lumapit siya kay Taliana at inabot ang isang maliit na kahon. Heto, kinuha ko ito sa bayan kanina. Isang regalo para sa aking masipag na asawa. Binuksan ni Taliana ang kahon. Isang mumurahing scarf na gawa sa sintetikong tela. Isang bagay na alam niyang binili lang sa tabi-tabi upang patahimikin siya. Ito ay isang insulto sa harap ng katotohanang balak nitong ibenta ang buong resort na pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Magpasalamat ka, Taliana, malamig na sabi ni Doña Esperanza. Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa amin, matagal nang narimata ang lupang ito pagkatapos mamatay ng tatay mo. Kami ang nagligtas sa dangal niyo. Kaya matuto kang tumanaw ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod sa asawa mo. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa krus na pasan ni Taliana. Utang na loob, ang paboritong sandata ng mga mapang api. Ginamit nila ang kahinaan ng kanyang pamilya noon upang gawin siyang isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Tumitig si Taliana sa kanyang plato. Nakikita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Isang babaeng ang tanging halaga ay ang pirma sa mga papeles na hindi niya naiintindihan. Ngunit sa ilalim ng hapagkainan, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit at nang malalim na ang gabi at mahimbing na ang tulog ni Paulo dahil sa sobrang pag-inom ng alak, dahan-dahang bumangon si Taliana. Ang dilim ng silid ay tila nagbibigay sa kanya ng tapang na hindi niya mailabas sa ilalim ng liwanag. Lumapit siya sa antigong cabinet ni Paulo, ang lugar na laging nakakubli at ipinagbabawal sa kanya. Gamit ang isang maliit na susi na kinuha niya sa bulsa ng polo ni Paulo kanina. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na bumibilis ang tibok sa bawat segundong lumilipas. Sa loob, sa ilalim ng mga lumang dokumento, nakakita siya ng isang makapal na sobrang kulay kape. Nang buksan niya ito, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Hindi ito mga papeles ng resort. Ang mga ito ay mga bill ng utang, mga listahan ng talo sa illegal gambling, mga sangla na hindi nabayaran, at mga babala mula sa mga taong hindi kilala. Ang halaga ay sapat na upang mabili ang Casa Salcedo ng 3 beses. At ang pinakamasakit sa lahat, sa bawat dokumento, ang pangalang nakasulat bilang garantor ay hindi kay Paulo, kundi ang pangalan niya, Taliana Veronica Salcedo. Ang lalaking tinatawag niyang asawa ay hindi lamang siya pinagtataksilan sa kama. Ibinebenta na rin nito ang kanyang buong kinabukasan upang bayaran ang sarili nitong mga bisyo. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang kaluskos ng sahig mula sa labas ng pinto. Ang anino ni Doña Esperanza ay makikita sa ilalim ng siwang ng pinto, nakatayo at nagmamasid. Ang anino sa ilalim ng pinto ay nanatiling hindi gumagalaw, tila isang halimaw na naghihintay ng maling pagkilos mula kay Taliana. Mabilis niyang ibinalik ang sobre sa loob ng drawer at dahan-dahang nilock ang cabinet. Ang bawat pag-ikot ng susi ay tila isang huling hininga na pilit niyang pinipigil. Humiga siya muli, binalot ang sarili ng kumot at nagkunwaring natutulog kahit na ang kanyang puso ay nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Hindi ito nag-iwan ng ingay, kundi isang malamig na agos ng hangin na nagpataas ng balahibo ni Taliana. Naramdaman niya ang presensya ni Doña Esperanza sa tabi ng kama. Ang amoy ng mamahaling lavender na pabango ng matanda ay nanunuot. Isang amoy na simbolo ng kontrol at kapangyarihan. Alam kong gising ka, Taliana.
bulong ng matanda. Ang boses nito ay tuyot, walang bakas ng pagmamahal. Huwag mong subukang maging matalino. Ang pamilyang de Guzman ay hindi itatapon ng isang aso kung marunong itong sumunod. Pero kapag ang aso ay nagsimulang mangagat ng kamay na nagpapakain sa kanya, alam mo na kung saan ito pupulutin. Hindi sumagot si Taliana. Nanatili siyang nakapikit hanggang sa marinig niya ang paglapat muli ng pinto. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na unti-unting sumasakal sa kanya. Doon, sa gitna ng dilim, binitawan niya ang unang patak ng luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkamuhi. Tamundi, kinabukasan, sa ilalim ng isang makulimlim na langit, nagtungo si Taliana sa isang maliit na dampa sa dulo ng dalampasigan. Ang amoy ng basang lupa at maalat na hangin ay tila nagbibigay sa kanya ng linaw ng isip na ninakaw sa kanya sa loob ng resort. Doon, naghihintay si Attorney Isidro Velasco. Salamat sa pagpunta, Attorney. Bungad ni Taliana. Ang kanyang boses ay paos, bakas ng puyat at pag-aalala. Tiningnan siya ng abogado nang may malalim na habag. Taliana, nakita ko ang mga papeles na ipinadala mo sa akin kagabi. Ang mga huwad na dokumento ng utang, tila matagal na itong pinagplanuhan ni Paulo. Ginagamit niya ang iyong pangalan para protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pinagkakautangan niya sa sugal. Humigpit ang hawak ni Taliana sa kanyang bag. Gusto niyang kunin ang Casa Salcedo, Attorney. Sabi ni Paulo, wala raw akong halaga, kundi ang pirma ko lang. Ngumiti ng bahagya si Isidro, isang nangiting puno ng lihim na tagumpay. Iyan ang akala niya. Ang tatay mo ay hindi lamang isang mahusay na businessman, siya ay isang ama na alam ang panganib na maaaring harapin ng kanyang anak. Inilabas ng abogado ang isang lumang dokumento mula sa kanyang briefcase. Ang papel ay madilaw na, ngunit ang mga letra ay malinaw pa rin. Ang Casa Salcedo ay hindi kailanman naging bahagi ng conjugal property ninyo ni Paulo. Sa ilalim ng testamento ng iyong ama, ang lupang ito ay nakapaloob sa isang conditional trust. Kumunot ang noo ni Taliana. Anong ibig sabihin niyon? Ibig sabihin, ang resort ay mananatiling sa iyo lamang, Taliana. At mayroong isang espesyal na probisyon na inilagay ang iyong ama, isang anti-dissipation clause. Sa sandaling mapatunayan na ang iyong asawa ay nagkaroon ng malaking pagkakamali sa moralidad o nagtangkang iligaw ang ari-arian, mawawalan siya ng anumang karapatan na pamahalaan ito. Higit pa riyan, ang resort ay hindi maaaring ibenta nang walang pahintulot ng isang secret executor. Sino ang executor na yon? Tanong ni Taliana. Ang kanyang pag-asa ay tila isang kandilang muling sinindihan sa gitna ng bagyo. Tumingin si Isidro ng diretso sa kanyang mga mata. Ikaw, Taliana, pero sa isang kondisyon. Kailangan mong patunayan na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa nang wala ang suporta ng pamilya de Guzman. Ang tatay mo ay nag-iwan ng isang lihim na pondo. Hindi sa bangko kundi sa anyo ng mga formula ng pabango na itinago niya sa loob ng lumang bodega ng Sampaguita. Napahawak si Taliana sa kanyang dibdib. Naalala niya ang mga hapon na kasama ang kanyang ama. Ang pagtuturo nito sa kanya kung paano kumuha ng langis mula sa mga talulot. Ang akala niya ay laro lamang yon, ngunit iyon pala ang kanyang magiging sandata. Pagbalik niya sa resort, nakita niya si Paulo na masayang nakikipag-usap sa telepono. Yes, yes. Next month, the property will be yours. Just prepare the cash. Nang makita siya ni Paulo, biglang nagbago ang tono nito. Taliana, saan ka galing? Ang dumi-dumi mo, amoy putik ka. May darating na mga bisita mamaya. Siguraduhin mong ang mga kwarto ay amoy sampagwita, hindi amoy basahan. Tiningnan ni Taliana ang kanyang asawa. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, ang nakita niya ay isang lalaking malapit ng mahulog sa sarili niyang hukay. Huwag kang mag-alala, Paulo.
sabi ni Talyana sa isang boses na kasing lamig ng gabi. Sisiguraduhin kong ang lahat ay magiging mabango. Pumasok si Talyana sa loob ng kanyang silid at kinuha ang larawan ng kanyang ama. Hinaplos niya ang salamin nito. Ang mga luha niya ay tuluyan ng natuyo. Pinalitan ng isang matinding determinasyon. Attorney Isidro, bulong niya habang tinititigan ang larawan. Ano ang sinabi niyo kanina tungkol sa di inaasahang revelasyon sa di inaasahang panahon? Naalala niya ang huling sinabi ng abogado bago sila maghiwalay. Talyana, ang kailangan mo ay hindi lamang ebidensya ng kanyang pagtataksil. May isang sikreto si Paulo na mas malalim pa sa sugal at babae. Isang sikretong nakabaon sa ilalim ng pundasyon ng Casa Salcedo mismo. Ang umaga sa Boracay ay sinalubong ng isang puting speedboat na humahati sa malinaw na asul na tubig. Mula rito, bumaba ang isang babaeng tila dinala ng hangin mula sa isang fashion magazine. Si Carla Mendez, nakasuot siya ng malapad na sombrero, malalaking salamin sa mata, at isang hapit na damit na kulay lila na tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng payak na ganda ng Casa Salcedo. Welcome, Miss Mendez. Isang malaking karangalan ang tanggapin ka rito. Boses ni Paulo ang nangibabaw. Nakatayo siya sa pier, suot ang kanyang pinakamagandang ngiti. Ang nangiting dati ay para lamang kay Talyana. Sa likuran nila, nakatayo si Talyana. Hawak niya ang isang tray ng malamig na inumin. Isang baso ng sariwang katas ng prutas na siya mismo ang nagpiga. Ang init ng araw ay tumatama sa kanyang likuran at ang amoy ng chlorine mula sa kanyang mga kamay ay pilit na nakikipaglaban sa halimuyak ng mamahaling pabango ni Carla na unti-unting lumalapit. So, ito pala ang asawa mo, Paulo? Tanong ni Carla habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang shades. Tiningnan niya si Talyana mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng pangungutya. She looks efficient. Parang alam na alam niya kung paano panatilihing malinis ang mga sahig. Tumawa ng mahina si Paulo, isang tunog na tila kutsilyong humihiwa sa pandinig ni Talyana. Si Talyana ang utak sa likod ng operasyon ng kusina at paglilinis, Carla. Don't mind her. Halika, ihahatid kita sa iyong suite. Napayuko si Talyana. Ang hiya ay tila isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Sa harap ng kanyang mga tauhan, sa harap ng mga bisita, itinuring siyang isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Sa loob ng VIP suite, ang silid kung saan nakita ni Talyana ang kataksilan ng dalawa nung nakaraang araw ay tila walang nangyari. Ang lahat ay maayos, mabango, at malinis. Talyana, ipagtimpla mo si Miss Mendez ng tsa at siguraduhin mong tamang-tama ang init. Ayaw niya ng masyadong matapang. Utos ni Paulo habang nilalapag ang mga maleta ni Carla sa kama. Habang nagtitimpla ng tsa, narinig ni Talyana ang bulungan ng dalawa sa balcony. Bakit kailangan ko pang magstay dito bilang influencer? Can't we just announce that I'm the new co-owner? Inip na tanong ni Carla. Konting tiis na lang, babe. Kailangan nating palabasin na itong collaboration na ito ang dahilan kung bakit tataas ang value ng resort bago nating ibenta. At kailangan nating makuha ang huling pirma ni Talyana sa mga bank documents. She needs to feel like she's helping the business, sagot ni Paulo. Pumasok si Talyana dala ang tsa. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang maskara ng pagkamasunurin. Ngunit sa loob, ang bawat salitang narinig niya ay itinatala niya sa kanyang isipan. Here is your tea, Miss Mendez, sabi ni Talyana sa Taglish, pilit na pinapanatili ang formalidad. Kinuha ni Carla ang tasa, ngunit sa halip na uminom, dahan-dahan itong ibinalik sa tray. Oh, what is that smell? Is that sampagwita? It's so old-fashioned. Amoy simbahan. Can you please spray some lavender here? Something more upscale. Tumingin si Paulo kay Talyana nang may pagbabanta. Gawin mo ang sinabi ni Carla, Talyana. At pagkatapos, pumunta ka sa opisina.
May mga maintenance papers na kailangan ng pirma mo para sa renovation na ipopromote ni Miss Mendez. Sa opisina, inilatag ni Paulo ang mga papeles. Ang bawat pahina ay tila punong-puno ng mga teknikal na salita na sadyang nakakalito. Pirmahan mo na ito, mahal, para ito sa ikagaganda ng Casa Salcedo. Isipin mo na lang, kapag sumikat tayo dahil kay Carla, hindi mo na kailangang maglinis ng mga kwarto. Sabi ni Paulo, ang kanyang boses ay naging malambing muli. Ang manipulasyong ilang taon nang nagpapatakbo sa buhay ni Taliana. Kinuha ni Taliana ang ballpen, tumingin siya sa asawa, diretso sa mga mata nito. Sigurado ka bang para sa resort ito, Paulo? O para sa mga utang mo? Tumigas ang mukha ni Paulo. Ang lambing ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig na galit. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag kang magmarunong, Taliana. I am the one managing the finances here. You just sign it. Utang na loob. Huwag mo nang dagdagan ang stress ko. Dahan-dahang idiniin ni Taliana ang ballpen sa papel. Ngunit sa halip na ang kanyang karaniwang pirma, gumawa siya ng isang maliit na marka sa gilid. Isang simbolong itinuro sa kanya ni Attorney Isidro. Isang marka na nagsasabing ang pirmang ito ay nakuha sa ilalim ng pamimilit, duress. Pumirma siya. Pero sa bawat letrang isinusulat niya, ramdam niya ang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa pagiging biktima. Ayan na, Paulo. Sana ay makuha mo ang lahat ng nararapat para sa'yo, sabi ni Taliana. Habang papalabas siya ng silid, nakasalubong niya si Doña Esperanza sa pasilyo. Ang matanda ay nakangiti ng mapait. Matalino ka rin pala. Nakuha mo ang loob ng bisita, sabi ng biyanan. Pero tandaan mo, sa larong ito, ang reyna ay laging nananatili sa trono at ang mga aliping tulad mo ay madaling palitan. Hindi sumagot si Taliana. Sa kanyang isip, naaalala niya ang bote ng tindaw sampagitan na nabasag. Ang bango nito ay hindi nawawala. Kumakapit ito sa mga tiles, sa mga dingding, at sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang amoy ng simbahan na sinasabi niyo, bulong ni Taliana sa kanyang sarili habang naglalakad palayo. Iyon ang amoy ng katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-send ng isang mensahe kay Luna. Handa na ang mga papeles. Simulan na natin ang pag-distribute ng ating sample oils sa mga totoong investor. Oras na para amuyin nila ang tunay na Casa Salcedo. Sa likod ng malawak na hardin ng Casa Salcedo, kung saan ang mga ligaw na damo ay tila pilit na itinatago ang isang lumang bodega. Doon muling nabuhay ang pag-asa ni Taliana. Ang loob ng bodega ay amoy alikabok at lumang kahoy. Ngunit sa gitna nito ay isang maliit na mesa na puno ng mga bote ng kristal, mga dropper, at ang pinakaimportanteng sangkap, ang mga sariwang talulot ng sampagita na pinitas ni Taliana bago pa sumikat ang araw. Ate, sigurado ka ba rito? Kapag nalaman ni Paulo na gumagawa tayo ng sarili nating brand, tiyak na magwawala iyon. Bulong ni Luna, habang maingat na inililipat ang gintong likido sa isang maliit na vial. Tumingin si Taliana sa kanyang kapatid. Ang mga mata niya ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Hayaan mo siyang magwala, Luna. Busy siya sa pag-aasikaso kay Carla at sa mga pekeng pangarap nila. Habang iniisip nilang wala akong alam, dito natin itatayo ang ating sandata. Ilang araw na ang nakalipas mula nang simulan nila ang operasyon. Sa tulong ni Luna, na isang eksperto sa social media, nakagawa sila ng isang online page na pinangalan ng Alamat ni Veronica. Hindi nila ginamit ang pangalan ng resort. Ang bawat patak ng tinay daw na ginagawa nila ay saba ng paghihiganti at pangarap. Ate, tignan mo ito. Excited na sabi ni Luna habang ipinapakita ang screen ng kanyang cellphone. May 10 orders na tayo mula sa mga boutique hotel sa Manila. Sabi nila, pagod na raw sila sa mga synthetic na pabango. Gusto nila ang amoy ng tunay na Pilipinas na gawa mo. Napangiti si Taliana,
Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, kundi nanatili sa kanyang puso bilang isang mainit na apoy. Ito ang hindi naiintindihan ni Paulo. Ang yaman ng Casa Salcedo ay wala sa mga pader na ito, kundi sa biyayang galing sa lupa na itinuro sa akin ni Papa. Nang hapong iyon, dinalhan ni Taliana si Carla ng isang espesyal na regalo. Pumasok siya sa kwarto ni Carla na may bitbit na isang eleganteng bote ng pabango. Ang disenyo nito ay moderno, malayo sa amoy simbahan na inirereklamo ng influencer. Miss Mendez, pasensya na sa nangyari noong nakaraang araw. Malumanay na sabi ni Taliana, suot ang kanyang maskara ng pagpapakumbaba. Gusto ko lang mag-peace offering. Ito ay isang espesyal na blend na ginawa ko para lamang sa'yo. Nakakatulong ito para ma-relax ang isip, lalo na sa dami ng ginagawa niyo ni Paulo. Kinuha ni Carla ang bote. Tiningnan ito ng may interes. Oh, look at this! Mukhang mahal ito, ha? Did you use the resort's money for this? Hindi po. Sarili ko itong gawa mula sa mga tira-tirang sangkap. Pagsisinungaling ni Taliana. Inisispray ni Carla ang pabango sa kanyang leeg. Not bad. Medyo upscale ang dating. Sige na, makakaalis ka na. Tell Paulo to meet me at the bar in 10 minutes. Pagtalikod ni Taliana, isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang boteng iyon ay hindi lamang naglalaman ng pabango. Sa ilalim ng makapal na disenyo ng base nito, nakatago ang isang maliit na device. Isang spy microphone na binili ni Luna sa bayan. Isang kagamitang magtatala ng bawat bulong, bawat plano, at bawat halik na magaganap sa loob ng silid na yon. Gabi na nang bumalik si Taliana sa bodega, isinuot niya ang kanyang headphones at pinindot ang play sa kanyang laptop. Ang boses ni Paulo at Carla ay malinaw na maririnig, puno ng kapangahasan. Babe, ang bilis pumirma ni Taliana kanina. Akala ko magtatanong pa siya tungkol sa transfer fees. Narinig niyang sabi ni Paulo, kasunod ang tunog ng pag-inom ng alak. Sabi ko naman sa'yo, she's pathetic. Basta pakitaan mo ng konting lambing. Susunod na yan. Sagot ni Carla habang tumatawa. By the way, kailan ba darating ang investor mula sa Singapore? Sabi mo, kailangan nating maipakita na malinis ang lahat ng utang bago nila pirmahan ang buyout. Don't worry. Ang lahat ng utang ko sa casino, nailipat ko na sa pangalan niya. Kapag binili ang resort, ang kukuha ng pera ay tayo. Ang maiiwan sa kanya ay ang mga kaso ng fraud at utang na hindi niya kayang bayaran. She'll end up in jail and will be in Paris. Napapikit si Taliana. Papikit si... Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Gigil. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay hindi lamang magnanakaw, kundi isang demonyong handa siyang mabulok sa kulungan para sa sarili nitong luho. Ate, hawak ni Luna sa balikat ni Taliana. Nakuha na natin sila. Hindi pa sapat ito, Luna, sabi ni Taliana. Ang kanyang boses ay parang bakal. Kailangan nating makuha ang ebidensya ng pakikipagsabwatan nila sa bank manager na pumapayag sa mga pekeng pirma. At kailangan nating gawin iyon bago dumating ang investor mula sa Singapore. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Ang liwanag ng flashlight ay tumama sa mukha ni Taliana. Nakatayo sa pintuan si Doña Esperanza. Hawak ang kanyang tungkod, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Anong ginagawa niyo rito sa oras na ito? At ano itong amoy na ito? Kanina ko pa napapansin ang kakaibang aktibidad niyo rito sa likod. Malamig na tanong ng matanda. Tumingin si Taliana kay Luna. Pagkatapos ay sa mga bote ng tindaw sa mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling matala sa ganit. Hindi kumurap si Taliana. Habang ang liwanag ng flashlight ni Doña Esperanza ay tila humahalukay sa bawat sulok ng kanyang lihim. Ang tibok ng kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla.
Sa tabi niya, naramdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Luna. Ano ito, Talyana? Bakit amoy pabrika ang bodega ng aking asawa? Ang boses ni Doña Esperanza ay puno ng pangungutya. Bawat salita ay parang hagupit ng latigo. Dahan-dahang humakbang pasulong si Talyana. Hinarangan niya ang view ng computer at ng mga spy device. Gumagawa po ako ng alay para sa anibersaryo ng pagkamatay ni Papa, Mama. Alam niyo namang mahilig siya sa sampagita. Gusto ko lang na ang buong resort ay amoy ng kanyang alaala sa darating na party. Tumaas ang kilay ng matanda. Nilapitan niya ang mesa at dinampot ang isang maliit na vial. Alaala, ang kailangan ng resort na ito ay pera, hindi sentimentalidad. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kwentang bagay na ito. May malaking okasyon bukas. Siguraduhin mong ang bawat sulok ng Casa Salcedo ay kumikinang. At ikaw, itinuro niya si Luna, huwag kang masyadong pakalat-kalat dito. Baka isipin ng mga bisita ay kumukuha kami ng mga hamak na katulong mula sa kung saan-saan. Nang makaalis ang matanda, tila nawalan ng lakas si Talyana at napakapit sa mesa. Hiya, bulong niya. Ang kahihiyang ibinibigay sa kanya ng pamilyang ito ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang pagkatao. Ngunit kasabay nito, ang galit ay nagsilbing gamot upang siya ay manatiling gising. Ang gabi ng ika-10 anibersaryo ng kasal ni Talyana at Paulo ay binalot ng karangyaan na tila isang makapal na pintura na nagtatago sa nabubulok na dingding. Ang hardin ay pinaligiran ng mga telon na kulay ginto, mga kristal na baso na kumikinang sa ilalim ng mga bumbilya, at ang tawanan ng mga alta sosyedad na kaibigan ni Paulo at Doña Esperanza. Pinilit ni Paulo si Talyana na isuot ang isang pulang damit na masyadong hapit at hindi komportable. Ngumiti ka, Talyana. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakaswerte na ako ang naging asawa mo. Bulong ni Paulo habang mahigpit na nakahawak sa kanyang baywang. Ang kanyang mga kuko ay tila bumabaon sa balat ni Talyana. Maswerte nga ba ako, Paulo? O ikaw ang maswerte dahil hanggang ngayon ay nakatayo pa ako sa tabi mo? Sagot ni Talyana sa isang boses na kasing tamis ng asukal pero kasing pait ng apdo. Sa gitna ng entablado, itinaas ni Paulo ang kanyang baso. Isang toast para sa aking napakagandang asawa, 10 taon ng pagmamahalan, at marami pang darating na tagumpay para sa Casa Salcedo. Ang mga palakpakan ay tila mga sampal sa mukha ni Talyana. Alam niyang sa likod ng mga ngiting iyon, ang mga papeles para sa pagbebenta ng resort ay nakahanda na sa bulsa ng tuxedo ni Paulo. Wait, may nakalimutan ako, sabi ni Talyana sa harap ng lahat. Kinuha niya ang isang sariwang bulaklak ng sampagita mula sa kanyang florera. Dahan-dahan siyang lumapit kay Paulo at isinabit ito sa lapel ng kanyang tuxedo. Isang paalala ng amoy ng ating tahanan, Paulo. Bulong niya, sapat na para marinig lamang ng lalaki. Ang sampagwita ay hindi basta-basta nawawala ang bango, kahit napilitin mo itong tapakan. Nakita ni Talyana ang bahagyang panginginig ng mga mata ni Paulo. Ang guilt ay isang anino na hindi niya kayang takasan kahit sa gitna ng maraming tao. Habang nagpapatuloy ang party, napansin ni Talyana ang isang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng bar. Hindi ito katulad ng ibang mga bisita na abala sa pagyayabang. Ang lalaking ito ay may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ni Paulo at Carla na palihim na nagkakatinginan sa kabilang panig ng pool. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumango ang lalaki. Siya ang investor na sinasabi ni Paulo, ngunit may kung anong kakaiba sa kanyang tingin. Hindi ito tingin ng isang mamimili, kundi tingin ng isang taong naghihintay na gumuho ang buong gusali. Lumapit si Paulo sa lalaki, bitbit ang folder ng mga papeles. Mr. Cheng, handa na ang lahat. Ang pirma na lang ang kulang. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki,
Isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang narinig mula sa loob ng mansyon. Sinundan ito ng isang sigaw mula sa isa sa mga katulong. Ma'am Taliana, ang opisina ni Sir Paulo may sunog. Nanlaki ang mga mata ni Paulo. Ang kanyang mga papeles, ang kanyang mga ebidensya, ang lahat ng kanyang plano ay nasa loob ng silid na iyon. Ngunit habang tumatakbo ang lahat patungo sa mansyon, nanatiling nakatayo si Taliana sa gitna ng hardin. Ang amoy ng usok ay humahalo sa halimuyak ng sampagita sa kanyang dibdib. Isang tao ang lumapit sa kanya at bumulong sa kanyang likuran. Tapos na ang unang yugto, Miss Salcedo. Handa ka na ba sa totoong gulo? Ito ang boses ni Attorney Isidro. Ngunit nang lumingon si Taliana, ang nakita niya ay ang misteryosong investor na si Mr. Cheng na may hawak na isang pamilyar na vial ng tindaw. Ang vial na may tatak na alamat ni Veronica. Ang usok mula sa opisina ni Paulo ay dahan-dahang napawi. Iniwan ang amoy ng sunog na papel at plastik na humahalo sa malambing na hangin ng gabi. Ang sunog ay hindi sapat upang tupukin ang buong mansyon, ngunit sapat na ito upang saktan ang tanging bagay na mahalaga kay Paulo, ang kanyang mga dokumento. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga bumbero at tauhan ay abala sa pag-aayos, hinila ni Doña Esperanza si Taliana patungo sa isang madilim na sulok ng library. Ang mga mata ng matanda ay nagnininga sa galit. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan sa ilalim ng malamlam na ilaw. Akala mo ba ay hindi ko alam, Taliana? Ang boses ni Doña Esperanza ay isang matalim na bulong, kasing talim ng mga bubog na nakasugat sa daliri ni Taliana noon. Nakita ka ng aking mga tauhan na labas-pasok sa opisina ni Isidro Velasco. Akala mo ba ay makakalusot ka sa akin? Naramdaman ni Taliana ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Nag-uusap lamang kami tungkol sa mga legal na usapin ng resort, Mama. Karapatan ko yon bilang tagapagmana ng aking ama. Tagapagmana? Tumawa ang matanda, isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Wala kang karapatan dito, kundi ang itirintas ang mga bulaklak para sa mga bisita. Huwag mong kalimutan, Taliana, ang pamilya de Guzman, ang naglinis ng dumi ng iyong ama nang siya ay mamatay. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Kung ituloy mo ang pakikipagkuntsaba sa abogadong iyon, sisiguraduhin kong hindi lamang ang resort na ito ang mawawala sa iyo. Sisirain ko ang pangalan ng kapatid mong si Luna at ipapahiya kita sa buong Boracay bilang isang asawang baliw at nagnanakaw sa sariling asawa. Ang pananakot ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa puso ni Taliana. Alam niyang kaya itong gawin ng matanda. Sa lipunang ito, ang hiya ay mas nakakamatay kaysa sa anumang bala. Ang dangal ng isang babae ay madaling madumihan ng mga maling kwento. Nang makaalis ang matanda, lumabas si Taliana sa hardin. Lumuhod siya sa harap ng isang puno ng sampagwita. Ang mga tuhod niya ay bumaon sa malamig at basang lupa. Hinukay niya ang lupa gamit ang kanyang mga daliri hanggang sa maramdaman niya ang mga ugat nito. Papa, bulong niya sa dilim, ganito na lang ba ang halaga ko? Isang kasangkapan na itatapon kapag wala ng pakinabang. Naalala niya ang mukha ng kanyang ama. Ang boses nitong nagsasabing, ang pinakamahalagang sangkap sa bawat pabango ay ang pasensya, na ang bango ay hindi lumalabas hanggat hindi nadudurog ang talulot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Isidro. Attorney, alam na ni Doña Esperanza ang tungkol sa atin. Binabantaan niya ako at si Luna. Huwag kang matakot, Taliana, sagot ni Isidro sa kabilang linya. Iyan ang huling barahan ng mga taong nawawalan na ng kontrol. Ang takot. Handa na ang lahat para sa bukas. Siguraduhin mong naroon ka sa huling pirmahan. Ang investor na si Mr. Cheng ay hindi ang taong iniisip ni Paulo.
Sino ba talaga siya? Tanong ni Talyana. Siya ang taong naniniwala sa alamat ni Veronica. At higit sa lahat, siya ang taong may hawak ng mga listahan ng utang ni Paulo sa Macau. Bukas, Talyana, ang lahat ng dumi ay lalabas kasama ng pinakamabangong halimuyak. Pagbalik ni Talyana sa kanilang silid, nadatnan niya si Paulo na abalang-abala sa pag-aayos ng folder na bahagyang nasunog ang mga gilid. Ang kanyang asawa ay tila isang baliw na pilit na binubuo ang isang puzzle na kulang-kulang ang mga piraso. Mabuti at narito ka na, sabi ni Paulo nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at desperasyon. Bukas ng 9:00 ng umaga, darating si Mr. Cheng. Pirpirmahan na natin ang lahat. Wala nang urungan ito, Talyana. Pagkatapos nito, magiging malaya na tayo. Malaya mula sa lugar na ito. Malaya mula sa mga problema. At malaya mula sa akin, Paulo? Mahinang tanong ni Talyana. Tumigil si Paulo at tumingin sa kanya. Sa isang sandali, nakita ni Talyana ang isang anino-nono ng pagsisisi sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng tigas ng puso. Gawin mo na lang ang tungkulin mo bilang asawa, Talyana. Pirmahan mo ang mga papel bukas at pangako. Hindi ka magugutom. Humiga si Talyana sa kama. Ang likod niya ay nakatalikod kay Paulo. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang inamoy ang kanyang sariling balat. Ang amoy ng sampagita at basang lupa ay nananatili roon. Ang amoy ng kanyang pagkatao na hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng pera. Ang pirma ko ay hindi para sa iyo, Paulo, bulong ni Talyana sa kanyang isipan, habang ang luha ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang pirma ko ay para sa hustisya. Ang gabi ay kasing lalim ng isang balon na puno ng mga lihim. Sa loob ng lumang bodega, ang liwanag ng isang maliit na lampara ay naglalabas ng mga mahahabang anino na tila sumasayaw sa dingding. Ang hangin ay malamig, nanunuot sa balat ni Talyana, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa harap niya ay ang huling bote ng tindao na kanyang nilikha, isang timplang tinawag niyang katotohanan. Hindi ito ang matamis na amoy ng sampagita na nakasanayan ng lahat. Ang halimuyak nito ay matapang, may pait ng balat ng kahoy at anghang ng mga ligaw na dahon. Ito ang amoy ng paggising mula sa isang masakit na panaginip. Ang bawat patak ng likidong ito ay tila isang dalangin para sa katarungan. Isinuot ni Talyana ang kanyang headphones at muling pinatugtog ang huling recording mula sa spy device na nakatago sa kwarto ni Carla. Sa pagkakataong ito, ang boses ni Carla ay hindi malambing. Ito ay puno ng pagmamadali at pagnanasa, ngunit hindi para kay Paulo. Yes, babe, everything is set. Narinig niyang sabi ni Carla sa telepono. Ang boses ay puno ng mapait na tawa. Once Paulo signs the initial commission transfer to our joint account tomorrow morning, I'm leaving him. Poor Paulo, he really thinks I love him. He's just a stepping stone, a gambling addict with a pretty resort. Pagkatapos nito, bahala na siyang mabulok kasama ang asawa niyang amoy isda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talyana. Ang irony ay tila isang matalim na kutsilyo. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay para sa isang huwad na pag-ibig ay sisirain din ng mismong pag-ibig na yon. Ang bawat kasinungalingan ni Paulo ay bumabalik sa kanya na parang isang talim na dahan-dahang lumalapit sa kanyang sariling leeg. Inilabas ni Talyana ang mga dokumentong nakuha niya mula sa opisina ni Paulo bago ito masunog. Ang mga ito ay ang mga orihinal na kontrata na may mga bakas ng pagbubura at pekeng pirma. Inihanda rin niya ang mga kopya ng bank transfers na nagpapatunay na ang pera ng resort ay unti-unting inililipat ni Paulo sa isang account na hindi sa kanya. Ang akala niyo ay mahina ako dahil nananatili akong tahimik, bulong ni Talyana sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang katahimikan ang pinakamagandang lugar para magplano. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang responsibilidad. Hindi lamang ito para sa resort. Ito ay para sa kanyang ama.
para kay Luna, at para sa bawat taon ng kanyang buhay na ninakaw ng pamilya de Guzman. Ang kanyang hiya ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matibay na baluti ng determinasyon. Habang maingat niyang inililigpit ang kanyang mga gamit, ang katahimikan ng gabi ay binuwag ng pagtama ng matigas na bagay sa pinto ng bodega. Ang tunog ng kahoy na pilit na itinutulak ay nagpaalerto sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa isang figurang hinihingal at tila takot na takot. Nakatayo sa pintuan, gusot ang damit at basa ng pawis, ay walang iba kundi si Carla Mendez. "Taliana, kailangan mo akong tulungan." Ang boses ni Carla ay nanginginig, malayo sa mapang-aping tono na ginagamit niya noon. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na sindak. Si Paulo, nawawala na siya sa sarili. May baril siya, Taliana, at alam na niya ang tungkol sa atin. Nanigas ang buong katawan ni Taliana. Ngunit sa likod ng takot, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip. Ito ba ay isa na namang bitag o ang simula na ng pagguho ng tore ng mga dila na itinayo ni Paulo? Ang bango ng katotohanan sa silid ay tila lalong tumapang, nanunuot sa bawat hininga nila. Ang sikat ng araw sa Boracay ay pumasok sa malalawak na bintana ng lobby ng Casa Salcedo. Nagbibigay ng isang mapanlinlang na ningning sa puting marmol na sahig. Sa gitna ng silid, isang mahabang mesa na gawa sa naraang nakahanda. Sa ibabaw nito ay ang mga dokumentong magtatakda ng katapusan ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya Salcedo. Nakatayo si Paulo sa tabi ng mesa. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakagel. At ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kumpiyansa na tila siya na ang hari ng buong isla. Sa tabi niya, si Doña Esperanza ay nakaupo ng tuwid, hawak ang isang pamaypay na gawa sa seda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat taong pumapasok. Nasaan na si Taliana? Ang bagal talaga ng babaeng iyon kahit kailan. Reklamo ni Doña Esperanza habang tinitingnan ang kanyang gintong relo. Hayaan mo na, Mami. Ang mahalaga, narito na si Mr. Cheng at ang kanyang mga abogado. Sagot ni Paulo, sabay tingin kay Carla na nakatayo sa malayo. Suot ang isang itim na dress na tila nagluluksa na sa tagumpay na akala nila ay abot kamay na. Pumasok si Mr. Cheng, ang misteryosong investor, kasama ang dalawang lalaking nakabarong. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Walang bakas ng emosyon. Naupo sila sa kabilang panig ng mesa. "Let's get this over with," sabi ni Mr. Cheng sa isang malalim na boses. "Ang pirma ng asawa mo, Paulo. Iyan ang pinakaimportante para maging legal ang buyout." Inilabas ni Paulo ang folder. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa pananabik. "Narito na, Mr. Cheng. Handa na ang lahat." Ngunit bago pa man mailapag ni Paulo ang ballpen sa ibabaw ng kontrata, ang malalaking pinto ng lobby ay marahas na bumukas. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay tila isang kulog na nagpatahimik sa buong paligid. Lahat ay napalingon. Doon, sa gitna ng pintuan, nakatayo si Taliana. Hindi siya ang Taliana na nakasanayan nilang makita. Wala na ang kanyang apron, wala na ang kanyang nakayukong ulo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting linen na dress. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. At ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang liwanag na kasing talim ng kidlat. Sa likuran niya, kasunod niya si Attorney Isidro Velasco at dalawang opisyal ng pulisya. "Taliana, what the hell are you doing? Bumalik ka sa loob." Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na pilit niyang itinataon sa galit. Hindi tumigil si Taliana sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa tapat ng mesa. Walang salita. Kinuha niya ang isang makapal na sobrang kulay kape mula kay Isidro at marahas itong ibinagsak sa ibabaw ng kontrata ni Paulo. Ang mga larawan ay humambog sa mesa. Mga larawan ni Paulo at Carla sa iba't ibang hotel. Ang mga kopya ng pekeng pirma
na inihambing sa tunay na pirma ni Talyana at ang listahan ng mga utang ni Paulo sa kasino na nakapangalan sa kanyang asawa. Ang mga larawang yan, Paulo, ay ang amoy ng iyong mga gabi, puno ng dumi at pagkukulang. Ang boses ni Talyana ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila isang sampal sa gitna ng katahimikan. Anong kahibangan ito? Sigaw ni Doña Esperanza habang tumatayo. Ang kanyang pamaypay ay nalaglag sa sahig. Guard! Ilabas ang babaeng ito. She's mentally unstable. Manatili kayong nakaupo, Doña Esperanza. Utos ng isa sa mga pulis. Tumingin si Talyana kay Mr. Cheng na ngayon ay dahan-dahang tumayo at tinanggal ang kanyang salamin. Ang investor ay tumingin kay Paulo nang may matinding pandidiri. Mr. de Guzman, sabi ni Mr. Cheng, hindi ako narito para bilhin ang resort mo. Narito ako bilang kinatawan ng Salcedo Estate Trust. At ang mga utang mo sa Macau, hawak ko na ang mga promissory notes mo. At ang garantor na si Talyana, ang pirmang ginamit mo ay napatunayang huwad. Napaupo si Paulo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang saglit. You have no right! Galing sa lalamunan ni Paulo, ang isang paos na sigaw habang pilit niyang inaabot ang mga papeles para punitin ang mga ito. Akin ang resort na ito. Akin ang lahat ng ito. Lumapit si Attorney Isidro. Isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inilapag niya ang orihinal na di inaasahang testamento ng ama ni Talyana sa harap ni Paulo. You're wrong, Paulo. Bulong ni Isidro. Hindi mo kailanman pag-aari ang kahit isang butil ng buhangin sa resort na ito. Ang katahimikan sa loob ng lobby ay tila isang mabigat na ulap na nagbabantay sa paparating na bagyo. Ang boses ni Attorney Isidro Velasco ay pumailan lang. Bawat salita ay tila isang hatol na isinusulat sa hangin. Binasa niya ang isang espesyal na probisyon sa di inaasahang testamento ni Don Teodoro Salcedo, ang ama ni Talyana. Sa sandaling mapatunayan ng ebidensya ang anumang pagtatangka ng asawa ng aking anak na iligaw, ibenta o gamitin ang Casa Salcedo para sa sariling bisyo, ang lahat ng karapatan sa pamamahala ay agad na babalik kay Talyana Veronica Salcedo. Ang pagsasama ni na Paulo at Talyana ay ituturing na walang bisa sa usapin ng ari-arian dahil sa lantarang paglabag sa tiwala at moralidad. Napabitaw si Paulo sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kontrata at kay Talyana. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo, bumabasa sa kanyang mamahaling kwelyo. Ang kumpiyansa na suot niya kanina ay tila isang manipis na tela na biglang napunit, inilalantad ang isang lalaking wala nang mataguan. Hindi maaari ito, bulong ni Paulo. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Mami, sabihin mo sa kanila, ikaw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Sinabi mo na ang pamilya de Guzman ang may-ari ng lahat. Tumingin si Paulo kay Doña Esperanza, ngunit ang matanda ay hindi makatingin ng diretso. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag, na humahawak sa kanyang pamaypay, ay nanginginig na ngayon. Ang hiya na palagi niyang ginagamit laban kay Talyana ay bumalik sa kanya ng 10 ulit. Ang kahihiyang dulot ng pagkakabunyag ng kanilang mga ilegal na gawain sa harap ng isang international investor at ng mga pulis ay isang sugat na hindi na maghihilom. Huwag mo akong idamay sa mga kalokohan mo, Paulo. Ang bilit ni Doña Esperanza, pilit na isinasalba ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Wala akong kinalaman sa mga peking pirma na yan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Talyana. Humakbang siya palapit sa kanyang biyenan. Mama, ang bawat dokumentong pinirmahan ni Paulo ay may kasamang basbas niyo. Alam niyo ang bawat utang, ang bawat kasinungalingan. Pinili niyo ang pera kaysa sa katotohanan. At ngayon,
Ang katotohanan ang kukuha sa lahat ng mayroon kayo. Biglang tumayo si Carla Mendez na kanina patahimik sa isang sulok. Kinuha niya ang kanyang designer bag at lumakad patungo sa pinto. Wait! Carla, saan ka pupunta? Sigaw ni Paulo, ang desperasyon ay nanunuot sa kanyang boses. Kailangan nating ayusin ito. Ang pera natin sa joint account. Huminto si Carla at lumingon. Ang kanyang ngiti ay wala ng bakas ng tamis. Ito ay puno ng lason. Anong pera, Paulo? Ang account na sinasabi mo ay wala ng laman. Inilipat ko na ang lahat ng komisyon na nakuha natin sa account ng totoong manager ko sa Manila. Akala mo ba ay seryoso ako sa'yo? You're just a gambler, Paulo. Isang lalaking kayang ibenta ang sariling asawa ay hindi karapat-dapat pagkakatiwalaan. Good luck sa kulungan. You look pathetic. Sa bawat salitang binitawan ni Carla, tila bawat buto ni Paulo ay nadudurog. Ang pagtataksil na ginawa niya kay Taliana ay ginawa rin sa kanya ng babaeng akala niya ay kanyang kaligtasan. Ito ang pinakamasakit na uri ng karma, ang makita ang iyong sarili sa mga mata ng taong nanloko sa'yo. Humarap ang mga pulis kay Paulo. Mr. Paulo de Guzman, you are under arrest for multiple counts of fraud, falsification of public documents, and estafa. Sumama kayo nang mahinhin sa presinto. Nang ilagay ang mga posas sa mga kamay ni Paulo, ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng paghihirap ni Taliana. Walang sigaw, walang palahaw. Ang tanging naririnig sa buong lobby ay ang mabigat na hininga ng mga taong naroroon. Tumingin si Paulo kay Taliana bago siya tuluyang hilahin ng mga pulis. Taliana, patawarin mo ako. Utang na loob, gawin mo itong para sa pamilya natin. Tumingin si Taliana ng diretso sa mga mata ni Paulo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, wala na siyang naramdamang takot. Wala na ring galit. Tanging isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang pamilyang sinasabi mo, Paulo, ay matagal mo nang pinatay. Ang tanging natitira rito ay ang mga anino ng iyong kasalanan, sabi ni Taliana. Wala kang utang na loob na maririnig mula sa akin. Dahil ang tanging utang na mayroon ako ay sa sarili ko. Ang utang na palayain ang aking pagkatao mula sa iyo. Habang hinihila si Paulo palabas, si Doña Esperanza ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mga alahas ay tila naging mga mabibigat na bato sa kanyang leeg. Wala nang lumalapit sa kanya. Ang mga tauhan ng resort na dati ay yumuyuko sa kanyang bawat utos ay nakatayo na ngayon sa likuran ni Taliana. Nilapitan ni Taliana ang bintana. Sa labas, ang dagat ng Boracay ay nanatiling payapa. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang. Kinuha niya ang maliit na vial ng tindaw na may tatak na katotohanan at binuksan ito. Ang amoy ng sampagita na hinaluan ng tapang at laya ay dahan-dahang kumalat sa buong labi. Nilinis nito ang amoy ng panloloko, ang amoy ng mamahaling pabango ni Carla, at ang amoy ng nabubulok na dangal ng mga de Guzman. Luna! Tawag ni Taliana sa kanyang kapatid na ngayon ay nasa tabi na niya. Maluha-luha sa tuwa. Buksan mo ang lahat ng bintana. Gusto kong pumasok ang hangin. Gusto kong malinis ang bahay na ito. Ang katahimikan sa Casa Salcedo, pagkatapos ng kaguluhan, ay hindi nakakabingi, kundi nakakapagpalaya. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Pilit na binubura ang bawat bakas ng kadiliman na namalagi sa loob ng mansyon. Ngunit para kay Taliana, ang laban ay hindi natatapos sa pagposas kay Paulo. Ang tunay na paglilinis ay nagsisimula sa loob ng kanyang sariling tahanan. Pumasok si Taliana sa VIP suite, ang silid na naging saksi sa kanyang pinakamaitim na gabi. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Carla ay tila nakadikit pa rin sa mga kurtina, isang mapait na paalala ng kataksilan. Ate, ano ang gagawin natin dito? Tanong ni Luna habang tinitingnan ang mga gamit na naiwan ni Paulo at ang mga seda
na robe ni Carla. Sunugin ang lahat ng hindi na kailangan, Luna. At ang mga pwedeng ibigay sa charity, ilabas nyo na. Malamig na sagot ni Taliana. Gusto kong ang bawat hibla ng tela na hinawakan nila ay mawala sa paningin ko. Ang kwartong ito ay hindi natatawaging VIP suite. Mula ngayon, ito ang magiging Scent Sanctuary, ang lugar kung saan gagawin natin ang ating mga tingdaw. Habang abala ang mga tauhan sa pag-aayos, isang anino ang humarang sa pintuan. Nakatayo roon si Doña Esperanza. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyot na prutas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Ang dating mapagmataas na matriarch ay tila isang pulubi sa kanyang sariling pamamahay. Taliana, ang boses nito ay panginginig, malayo sa awtoridad na ipinapakita nito noon. Kahit man lang ang maliit na kwarto sa dulo. Huwag mo akong paalisin. Wala na akong mapupuntahan. Ang lahat ng ari-arian ko ay nakasanla sa mga utang ni Paulo. Tumingin si Taliana sa kanyang biyenan. Naalala niya ang bawat pagkakataon na hiningi niya ang tulong nito, ngunit ang tanging nakuha niya ay pangungutya at pagpapaalala ng utang na loob. Mama, lagi niyo pong sinasabi sa akin na ang dangal o hiya ng pamilya de Guzman ang pinakamahalaga. Dahan-dahang sabi ni Taliana habang lumalapit sa matanda. Hindi ba't nakakahiya kung mananatili kayo rito sa isang lugar na pag-aari ng isang amoy isdang babae na tulad ko? Ang bawat pader dito ay sumisigaw ng katotohanang ninakawan niyo ako. Mas makabubuti siguro kung doon kayo tumira sa kapatid ni Paulo sa Manila, ang anak niyo na palagi ninyong ipinagmamalaki. Pero alam mong hindi ako tatanggapin doon dahil wala na akong pera. Palahaw ni Doña Esperanza, ang kanyang pride ay tuluyan ng naglaho. Iyon na nga po ang punto, sagot ni Taliana. Ang kanyang boses ay walang galit. Tanging katotohanan. Ang pagmamahal niyo ay nakabase sa pera. At ngayong wala na yon, oras na para maranasan niyo ang buhay na ibinigay niyo sa akin sa loob ng 10 taon. Isang buhay na puno ng kawalan at panlilimos ng atensyon. Humingi ng tulong ang matanda sa mga katulong, ngunit lahat sila ay umiwas ng tingin. Ang karma ay hindi laging dumarating sa anyo ng kidlat. Minsan, ito ay sa anyo ng katahimikan mula sa mga taong dati mong inaapi. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Casa Salcedo ay hindi na lamang isang resort. Ito ay naging sentro ng wellness at aromatherapy sa buong Pilipinas. Ang mga turistang dumarating ay hindi lamang para sa puting buhangin, kundi para maranasan ang tinatawag nilang The Salcedo Soul, isang karanasan kung saan ang bawat amoy ay nagdadala ng kapayapaan at paghilom. Nakatayo si Taliana sa balcony ng kanyang opisina. Suot ang isang simpleng puting bestido na gawa sa pinya cloth. Hawak niya ang isang ulat mula sa kanyang bangko. Hindi lamang niya nabayaran ang lahat ng utang na iniwan ni Paulo, kundi lumago pa ang kanyang negosyo ng higit sa inaasahan. Pumasok si Luna dala ang isang dyaryo. Ate, balita mula sa presinto. Si Paulo, nahatulan na ng 10 taon. At balita ko, ang mga pinagkakautangan niya sa kasino ay palaging dumadalaw sa kanya doon para singilin siya. Hindi siya tinitigilan. Ipinikit ni Taliana ang kanyang mga mata. Hindi na siya nasasaktan sa tuwing naririnig ang pangalan ng dating asawa. Ang sugat na dati ay bukas ay naging isang peklat na lamang, isang paalala ng kanyang katatagan. Hayaan mo na siya, Luna. Ang buhay niya ay kanya na. Ang mahalaga ay ang buhay na meron tayo ngayon, sabi ni Taliana. Bumaba si Taliana sa dalampasigan. Ang hapon ay kasing ganda ng unang kabanata ng kanyang bagong buhay. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa buhangin, ang mga tauhan niya na nakangiti at masaya sa kanilang trabaho. Ang amoy ng sampagita ay dahan-dahang humahalo sa alat ng dagat. Isang perpektong timpla na siya mismo ang lumikha.
Isang hapon, habang naglalakad si Taliana sa tabi ng dagat, isang maliit na bote ang nakita niya sa buhangin. Hindi ito ang kanyang kristal na bote, kundi isang lumang bote ng pabango na tinangay ng alon. Kinuha niya ito at binuksan. Walang amoy. Walang laman. Ngumiti si Taliana. Ganoon ang kanyang buhay noon. Isang magandang sisidlan, ngunit walang laman sa loob dahil ibinigay niya ang lahat sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ate, may bisita ka. Isang investor mula sa France gusto raw tayong i-feature sa kanilang perfume museum. Tawag ni Luna mula sa malayo. Tumingin si Taliana sa kalawakan ng dagat. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay na lila at kahel sa langit. Ang hangin ay humihip ng malakas, nilalaro ang kanyang buhok. Handa na ako, bulong niya sa hangin. Ang kwento ni Taliana ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagtuklas na ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang babae ay ang mahalin ang kanyang sarili at protektahan ang kanyang sariling halimuyak mula sa mundong pilit na bumubulok dito. Sa bawat hangin na dadaan sa Boracay, ang amoy ng sampagita ay mananatili. Hindi na ito amoy ng sakripisyo, kundi amoy ng tagumpay. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang tanging mananatili ay ang katotohanang mas malakas ka kaysa sa anumang sakit na ibinato sa iyo. Ang alamat ni Veronica ay hindi na lamang isang lihim na bote. Ito na ang kwento ng bawat babaeng natutong bumangon mula sa trotar ng dusa patungo sa trono ng sariling kaligayahan.